bakit kapapalit mo pa lamang ng yung stator, mga 2 weeks, 3 weeks ay sira na. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates to our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Yes mga kabisik, welcome again sa ating channel. At ngayon meron tayong pag-uusapan napakahalaga na kung saan ay tatalakayin natin yung mga ibang katanungan ng ating mga followers. So may nagtatanong kasi sa atin doon sa ating groups din na kung saan ay napakahalaga ito na pag-usapan natin. Share ko sa inyo. Sa mga hindi pa nakakaalam ay sana matututo tayo at malaman natin to. At sa mga nakakaalam na, konting review lang din to no, sa atin. Alright? So bago natin talakayin yung ating problema na kung saan ay sagutin natin, explain ko muna kung ano yung function ng ating regulator at ang ating stator. Siyempre, yung ating stator natin, ito yung pinaka-generator ng ating motor. Okay? Meron yung half wave, meron yung full wave, at meron din yung primary coil, at meron din yung battery operated na tinatawag na wala siyang primary coil at meron lang siyang mga lighting coil at saka charging coil. Okay? At alam naman natin mga kabisik na napakahalaga na ito ay in good condition. Kasi pag ito ay nasira, itong primary coil o ito yung mga coil niya dito na lighting coil or charging coil, may effect talaga na hindi maganda sa ating motor. Okay? So dapat condition yan. At ito naman syempre yung ating regulator, ito naman nagko-convert from AC to DC, no? Para i-charge niya yung battery natin, para hindi malobat. At dapat ma-maintain yung battery natin na paganahin yung ating mga accessories wires na nakakamit doon na ilaw at iba pa, no? Itong regulator natin ay napakahalaga na maayos din. Okay? Pag hindi ito maayos, magluloko din yung ating motor. Okay? So ngayon ay pag-usapan nga natin ang ating senaryo ngayon. Yun yung bakit yung ating stator ay nasisira agad. Or bakit kapapalit mo pa lamang ng yung stator, mga 2 weeks, 3 weeks ay sira na. Okay? Kagaya nito, mga kabisik, kung mapapansin natin, yan o, sunog na itong ating stator na ito. Yan. Naging black na talaga siya. Okay. Ito yung original color niya. At naging ganito na siya. At kita nyo naman sa mga wires niya, sunog na sunog talaga siya. Okay. Ito yung primary coil niya. At yung mga lighting coil niya at saka charging coil. So ito ay full wave, no? Dalawang yellow. Yan. So ito rin yung kapartner niya. Ito yung ating rectifier regulator natin. So napakahirap pag gano'n, napakamahal pa naman yung ating stator, di ba? Yung mga replacement, may 500, 800, di ba? 700, depende yan. At saka sa mga original, napakamahal talaga, 1,000 talaga yan, no? So, kailangan nating i-maintain na maayos yung wiring natin para hindi tayo magkaganito, no? Magkagastos lagi ng stator, napakamahal pa naman. So, ngayon, bakit nga ba ang ating stator ay nagkakaganito? Okay? Dahil minsan, mga kabisik, hindi natin na-realize na ito nga, yung ating stator, ay naglalabas yan ng kuryente. Okay? Dito sa ating wiring, may dalawang yellow yan. Itong dalawang yellow ito na ito, pupunta ito sa ating rectifier regulator. Okay? Kahit saan dyan, sa pink or sa yellow, galing sa stator, kahit saan dyan, importante, may lagay mo dyan sa pink or yellow. Ayan. Para masupply niya itong regulator natin ng AC to DC. Okay? Babato niya itong ating AC sa stator, alternating current to direct current dito sa ating regulator. Lalabas naman niya, i-charge niya doon sa battery natin. Itong red, papunta ng battery. At saka ignition switch. Okay, ito naman dito sa ating ECC wire. So, ikabit natin to. Okay, ito naman sa ground syempre, sa yung green. Ngayon mga kabasic, pag nagka-problema yung ating rectifier regulator, ito na no mga kabasic. Pag nagka-problema ito yung magsisira sa stator mo. Okay? So, pwede palang sirain ng ating regulator. Pag nasira na ito, bad na ito, magiging bad na rin yung ating stator. Okay? Sisirain niya ito. Okay? Yun ang result niya. Bakit ko nasabi? Okay, so dito sa mga diodes natin, yung nagko-convert dito sa kuryente natin from AC to DC pag yun ay nasira. Okay? Imbes nga i-convert niya, imbes na convert niya ng AC to DC, yung kuryente is yung ating diode babalik, no? Halimbawa, nasira yung diode natin, no? I-dump niya, no? Imbes na ito, okay? So, supply nito ng stator ng ating regulator ng input na voltage, no? Pupunta sana dito dahil nasira yung ating yung diode natin sa ating rectifier regulator, babalik yung kuryente, no? Babalik diyan sa ating stator. Yan pala, no? Yan, babalik diyan at ayan, susunugin niya talaga yung mga coils natin. Yun yung result ng regulator na sira, no? Hindi natin napansin, nagpalit tayo ng stator, hindi din pala tayo nagpalit ng regulator na hindi na pala okay,
doon masisira yung bago nating stator. Okay? Kaya make sure pag nagpalit tayo ng ating stator ay i-check muna din natin yung ating regulator kung good pa ba siya or hindi na. Kung hindi na siya good, palitan na agad kasi pag hindi mo natin napalitan to mga kabasic, ibabalik niya yung kuryente, no? Ida-dump niya dito sa stator natin at masusunog. Yan na nga, oh. Nasunog na itong ating regulator. Yung ating stator. Nasunog na dahil sa ating bad rectifier regulator. Okay? Kaya nga, minsan mga kabasic, kailangan natin na i-check talaga yung output ng ating rectifier regulator. Halimbawa, pag ino natin yung ating motor, tapos tinest natin dito at pag sa battery natin, hindi na siya nag-charge or overcharge na siya yung ating rectifier regulator, ay palitan muna agad yan. Okay? Palitan muna agad. Kasi hindi mo na alam pala, minsan ay talagang babalik na pala yung kuryente at sisirain niya itong ating stator. Okay? Whether man yan, overcharge na yung charging ng ating regulator or kulang na, hindi na siya makapag-charge yung ating rectifier regulator, check muna ito. Okay? Baka ito na yung may malfunction. At syempre, yung stator mo din, check mo rin, baka kulang lang din pala, no? Pasunog rin pala yung stator mo. Check mo rin yung lumalabas dito sa ating dalawang yellow na wire kung malakas pa yung kuryente na galing sa ating stator, no? Pwede rin doon. Pero yun nga, sabi ko sa inyo mga kabasic na napakaganda na malaman natin na ang ating stator at saka regulator ay yun ang nagdidikit ng dalawa yan, no? Itong ating mga wires diyan, papunta diyan. Input kasi ito ng ating regulator. Kaya dapat maayos yung dalawang component natin dito. Okay, para maiwasan natin yung pagkasunog ng ating stator. Okay? At syempre iba naman yung kaso ng talagang matagal na talaga yung stator mo. Syempre ito naman ay talagang may hangganan ng ating stator natin. Kaya kung talagang palitin na at pasunog na talaga yung mga coil mo dahil uminit talaga itong mga coils na ito. Okay, pag uminit yan, syempre mawawala yung kanyang insulator dyan. At syempre dahil sa init, and then magko-connect na yung bawat coil natin dyan. Okay? At cause na yan ng pagganyan, no? Pag itim niya, pagkasunog niya. Dahil nagdidikit na lahat, okay, ng ating mga coil, magnetic coil natin. Nawala na kasi yung kanyang insulator. Okay? Ganun mga kabasic. Kaya wag pabayaan mga kabasic, pag sira na yung regulator mo, palit ka na agad mga kabasic. Baka naman sirain niya pa yung stator mo or sirain din niya yung mga bombilya mo, yung mga ilaw mo, okay, lahat na susunugin niya, no? Ibabasted niya lahat ng mga ilaw mo dahil overcharging na pala, hindi niya pala ma-convert sa DC yung AC na galing sa stator, kaya ganun mga kabasic. So I hope na meron tayong natutunan kahit medyo parang magulo minsan. Sana hindi magulo, no? Siyempre sa mga kapwa natin mga riders dyan at sa mga nanonood sa mga tutorial videos, pagpasensya nyo ng mga kabasic minsan ang ating mga kapwa mekaniko na vlogger kasi alam nyo, pag nagsasalita kami dito, siyempre minsan may mga hindi pa namin napansin na naulit na nasabi namin or mayroon palang bagay na nakalimutan namin na sabihin doon sa mismong vlog. Di ba? Kayo na rin ang magpupuna noon, no? Kayo ang hindi nyo pupunahin. I mean, kayo din ang magbibigay ng mga other na ideas, so ano bang share niyo doon, wala nang problema doon, mag-share kayo sa description, sa comment section natin, wala nang problema, mag-comment lang kayo mga kabasic. Pero ayun mga kabasic, maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga suporta dyan, sa solid kabasic dyan, God bless sa inyong lahat, at pag tayo nag-grow sa ating channel, maggagawa din tayo ng mga t-shirt, yan, sticker, and then papamigay natin, no? At syempre, yung iba is, iba pa natin, syempre, gagawin din natin na business para meron tayong kitain at marami pa tayong matulungan din ng mga kapwa nating mekaniko at mga kapwa na nangailangan ng nangailangan din ng tulong sa paggawa ng motor. So, yun lang mga kabasic. God bless.